para ustedes, ¿quién impacta más, Atisa o Bea? Para mí ambas reinas son bellas e impactan, pero Bea es una candidata que conecta con el público, es por ello que se considera una de las grandes favoritas a llevarse la corona del Miss Universo 2026. Aquí, como podemos ver, cuando se sube al escenario tiene porte, tiene proyección, tiene seguridad al momento de subir al escenario. Y sin duda alguna, Filipina repetirá el plato del top 5 que hizo Atisa Manalo el año pasado. Aquí podemos ver las dos espectaculares y también podemos ver otras reinas que se ven hermosas. Y yo les pregunto a todos ustedes, para ustedes, ¿quién impacta más, Atisa o Bea? ¡Oh, my! ¡Los leo! Las dos últimas reinas del Miss Universe Philippines fueron invitadas a la final del Miss Universe Myanmar y este fue el look que usaron. ¿Qué opinamos de ellas? Bueno, aquí también ven a Natalie Glebova, mi amor, que no se pierda un evento, la muchacha. Creo que me gustó muchísimo el vestido de Atisa Manalo. Creo que no me mató el estilismo, el maquillaje creo que no fue el correcto. Y el vestido de Bea Millán, Pindorsky, creo que lo veo más cool, ¿no? Me gustó un poquito el color, es algo diferente. Lo que sí les voy a decir es que Bea, para mí, de todas las candidatas que han elegido para el Miss Universo en este año, creo que es la candidata que mejor preparada está. Creo que es la candidata que hasta ahora es la que tiene la corona puesta en la cabeza. So mga kapolitika, matapos po ang very iconic na pagbisita ni Bea Milan at ni Atisa Manalo doon sa bansang Myanmar para saksihan ang coronation night ng kailang Miss Universe 2026, ay talagang pinag-usapan, pinagpipiyastahan at grabe yung impact ni Bea Milan dito sa Latin community. At ngayon ay trending sila at pinag-usapan sila ng mga Latinos dahil dito sa lakas ng kanilang presensya sa pagdalo sa Miss Universe Myanmar para sa taong ito. At hindi rin maiwasan na kung saan ay ikukumpara itong si Bea dito kay Atisa Manalo. Pero para sa akin is may kanya-kanyang angking ganda itong si Bea at si Atisa. May kanya-kanya silang advantage, may kanya-kanya silang strength. At dito is talagang pareho silang maganda mga kapolitika. Mahirap mamili sa kailang dalawa kung itatabi mo itong si Atisa at si Bea Milan. At dito naman sa sinabi ng mga Latinos ay talagang makukumpirma natin mga kapolitika na sila ay na si Bea Milan ay early favorite ngayon ng mga Latinos. Pinag-uusapan, pinagpipiyasan at laging trending sila dito sa Latin community at even dito sa mga Thai community ay laging hot topic itong mga ganap ni Bea Milan. So dito sa sinabi ng Latinos ay kinukumpara niya itong si Bea dito kay Atisa Manalo na ang sabi niya ay mas malakas daw ang connection ni Bea Milan kung ikukumpara dito kay Atisa, according dito sa sinabi ng Latino vlogger na ito. So itong pagpunta ni Bea dito sa Myanmar ay isang exposure na ito sa kanyang international beauty pageant competition na gaganapin sa Puerto Rico sa mga susunod na buwan. Dahil ngayon pa lang ay talagang hot topic at trending na itong si Bea. So how much more kung doon na siya mismo sa venue ng Miss Universe 2026. Hindi kaya mas grabe pa ang pag-uusap at magiging topic dito kay Bea Milan at hindi maiwasan yung mga issue at kontrobersiya na ibabato sa kanya dahil siya nga ay isa sa mga frontrunner ngayon dito sa nasabing beauty pageant competition. So hindi lang po mga Pinoy ang nagpapaingay dito sa pangalan ni Bea, kung hindi pati na rin po yung sa mga international community, which is magandang senyales ito mga kapolitika para kay Bea Milan. So mula naman dito kay Bea is pag-uusapan na din po natin itong Miss Grand International dahil ginagaya na po ngayon sa mga competition dito sa ating bansa yung pag-announce mismo ng score mga kapolitika for transparency kung ano ba yung score na ibinigay ng judge. Diba doon sa finals ng MJ All-Stars is tinatanong yung bawat judge kung ano yung score nila sa candidate. So ginagaya na rin po yun sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Number 8, Miss Beckham. 10. 10. 9.5. 9.5. 9.5. Thank you very much, candidate. So sana mga kapolitika marami pa ang gumaya
dito sa estilo na ito para for transparency purposes. Pero doon sa finals gusto ko yung pag top 5 na is sana is wag nang i-disclose yung score mga kapolitika para may excitement pa rin doon sa announcement, diba? At usapang Miss Grand pa rin po tayo dahil may bagong development po doon sa ibinalita natin mga kapolitika na baka itong si Alexi Brooks ay sasali dito sa Miss Grand or sa MGI All-Stars. Sa isang post dito sa social media ay sinabi dito mga kapolitika na merong word na grand catch up. So nakalike rin po dito si Jojo Bragais na ang sabi ng mga netizen ay baka daw nagpaparamdam na itong si Alexi dito sa Miss Grand or sa MGI All-Stars. So abangan po natin dahil isa rin po si Alexi Brooks sa talagang masasabi natin na minahal ng mga Pilipino kahit hindi siya nanalo doon sa MUPH nung kabatch nila Michelle D. Okay, pero grabe din yung impact niya at talagang isa siya before sa mga paborito ng publiko ng mga pageant supporters. So, abangan natin kung talaga nga bang si Alexi Brooks ay sasali to sa MGI or sa Miss Grand. So sabi dito, mukhang reyna ang sasalihan ni Alexi. Doon sa caption ng post ni Ka Jerry, my Grand. Tapos sa IG stories niya naman, my one and only na tagline ng MGI. Okay, so reserve na ang isang corona sa kanya. Sa nyo siya mas gusto, MGI regular or sa All-Star? So para sa akin is wala akong problema mga kapolitika kung sasali itong si Alexi. Pero ang sabi nga natin kung meron na siyang titulo doon sa Miss Eco International pero gusto niya pa ng exposure is wala tayong magagawa kung hindi ay suportahan si Alexi Brooks dahil yung kanyang laban kung gusto niya pang sumali ito sa mga beauty pageant competition. So okay naman yun para sa atin. At kasi doon naalala ko sa kanya si Gana mga kapolitika at yung kanyang moves. Naalala ko sa kanya yung pambato ng Gana na first runner-up dito sa MGI All-Stars. So, if sasali itong si Alexi Brooks ay malaki ang kanyang potential doon sa papageant ni Nawat. Yun yung aking nakikita dahil nga yung moves niya ay talagang katulad, maihalin tulad natin doon kay Maria Porter na first runner-up sa first edition ng MGI All-Stars. At makuda rin po itong si Alexi. So far mga kapolitika, yun po ang ating update dito sa mundo ng beauty pageant. Kung kayo po ang tatanungin saan nyo gustong sumali itong si Alexi Brooks, dito sa MGI All-Star or sa Miss Grand, mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Just a quick word from Alexi, a word of encouragement. Hello, girls. Hi. I'm trying to catch my breath. I was just running going in here. I know everyone's very excited. I'm very excited to meet you all. And I know I met one of the parents earlier downstairs. And basically she was telling me that she's happy that her daughter is here competing to meet different sisters from different part of the world. And I know, because last year when I was competing myself, I can say to myself that I have a best friend in any countries in the world. So I know that as much as this is a competition, I want you to have fun. I want you to be yourself, be authentic, enjoy every part of this journey. And most importantly, never lose your core while doing all of this. So have fun, girls. I hope that we're all going to have more time together to spend a lot of time in here. And I'm very happy for you all, and congratulations to you guys. Thank you so much.